Huwebes pa lang ngayon at isang tulog na lang, Biyernes na. Kaya naman kamusta kayong lahat? Ano ba inulam nyo kanina? Ako, eto at nagluto lang ako ng ginisang ampalaya sa itlog. Bawal na daw kasi ngayon ang karne, kaya naman gulay na lang. Tatlong nagagandahang ampalaya pala yung nabili ko kanina. Talaga namang nagagandahan din ang presyo niyan. Pagka pala mahal na araw, mahal din ang paninda dito sa ating palengke. Hindi naman, nakisabay din naman ang presyo ng sitaw ngayon. Biruin mo, 50 pesos, 20 pieces lang. Kaya pag bumili ka ng 40 pieces, 100 piso na yon. So yun na nga, after kong matanggalan ng buto itong ating mga ampalaya, hinihiwa ko na nga lang ng maninipis. Basta ganitong panahon ng Kwaresma nga, kailangan halos puro gulay ang kinakain natin sa isda. Kaya nga sabi nga nila, bawal daw munang kumain ng karne. Pero respeto na nga lang din sa ibang mga kumakain, wala naman problema. Basta ang mahalaga kanya-kanya tayo ng pinaniniwalaan. So yun, nilagyan ko nga muna ng asin yung ating mga hiniwang mga ampalaya kanina para nga lumabas yung kanyang katas at saka lumabas na rin yung mga sobrang pait niya. At naghiwa na nga rin tayo dito ng sibuyas at saka ng kamatis. Pero hindi naman magpapahuli dyan yung mga ilang butil na bawang natin. Salamat pala dun sa mga bagong nanonood sa atin dito. Napakasisipag nyo mag-comment. Saka dun sa mga dating nanonood, sa dating mga silent viewers, maraming salamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala naman tayo dito sa kinatatayuan natin. So, taos pusong pasasalamat po ako para po sa lahat at saka sa Lord po na lagi nakagabay po sa atin. So, yun, nag-isa na nga po tayo ng ating sibuyas at nag-aapoy pa nga ang ating mantika ng konti at ayan, nilagay ko na yung ating mga ginayat na bawang. Maring magtatagal yan at ilang segundo lang nilagay ko na nga itong ating mga kamatis. Alam ko may mga kanya-kanyang technique din kayo sa pagluluto ng ampalaya, kung paano ba matanggal yung pait at kung paano ba ang ginagawa nyo. Pwede nyo lang i-comment dyan kung ano ba yung mga technique nyo para naman malaman ng iba nating mga kababayan at nang sa ganun mabasa nila sa comment kung paano ba ang mga diskarte ninyo. So ako, basta ako nilagyan ko lang ng asin yan, piniga ko, then binanlabang ko na lang din. Hindi ko naman kasi masyadong pinipiga dahil nga mawawala na yung sustansya ng ating ampalaya. So yun, nilagay ko na nga yung ating ampalaya at tinakpan ko muna. Ngayon naman magbibiyak lang pala, magpipisa tuloy. Magbibiyak lang ako ng mga siguro 5 itlog, pwede na to. So ayan, babatihin ko lang yung 5 itlog ko na nilagay dito sa ating bowl. Kaya nga kailangan talaga batin-bati kasi nga pagka buo-buo yan so yun, at lanta na nga yung ating ginigisang ampalaya. Kaya nga medyo halo-haloin ko muna para nga mag-even talaga yung pagkakaluto niya at hindi sunog sa ilalim. So ayun, nilagyan ko na nga lang ng konting pampasarap at nilalagyan na nga rin natin ng konting pamintang durog. At ibubuhos na nga natin yung 5 pirasong masaganang itlog na ating binati kanina. Yung iba naglalagay ng mga iba't ibang sangkap dyan. Pagka nagigisa sila ng ampalaya, nilalagyan nila ng baboy, nilalagyan nila ng mga fishball. So ako naman, masaya na ako pagka nagluluto ako niyan, ginisa sa itlog, okay na. Yung isang way ng pagigisa ko ng ampalaya na may mga ganun klase, yung mga baboy, nilalagyan ko yan ng sabaw. So ganun talaga kami dito, naglalagay kami ng konting sabaw sa ampalaya pagka nilalagyan ng mga ganung klaseng sahog. At kapag ganito namang klaseng pagigisa lang ng ampalaya, mas prepare namin talaga dito yung ganyang klase at walang sabaw, yung medyo tuyo lang talaga siya. So alam ko marami sa atin nakabakasyon ngayon, kaya nga kung nasaan man kayong lugar ngayon, paki-comment naman kung anong mga beach or mga resort yung mga pinuntahan nyo. Baka naman sakaling malaman namin sa susunod, doon naman kami magpunta. At sana mag-enjoy kayo ngayong Holy Week at mag-iingat po kayo palagi. Wag po sana kayong magkaroon ng mga anumang disgrasya o kapahamakan sa inyong mga biyahe. Lagi po kayong mag-iingat. So, tiki man time na nga at eto na nga at sinubo ko na ang unang bite at talaga namang napakasarap.